Good morning guys. So andito tayo ngayon sa Layer Building 1 dahil meron tayong incident na may worms yung ating mga alaga, no. So ni-report sa atin ng ating flakman dito na upon cleaning daw ng sahig ng ilalim ng ating mga manok ay may na-notice siya na roundworms. So yung mga poultry boys natin na naka-assign dito guys, alam na nila kung ano yung gagawin sa mga ganyang incident. So alam na din nila pag-identify ng mga worms na present sa ilalim ng ating poultry. So tinignan ko yung situation, tinignan ko yung ilalim ng poultry. So dun sa mga ipot ay nakita natin nga na may presence ng roundworms. So ang ginawa ko ay immediately nag-order tayo ng deworming sa lahat ng layer buildings. So ang pag-deworm natin guys ay merong schedule, no. So mostly ini-deworm natin yung ating mga alaga kapag after 3 months to 6 months. So depending on the situation, case to case basis. So ngayon, since meron nga tayong presence ng worms ay nagkaroon tayo ng emergency deworming. So ibig sabihin guys, kino-consider natin na lahat ng mga manok ay infected ng worms kahit walang presence ng parasites na nakita. Lahat ng buildings ay diniworm natin, so wala tayong exemptions na building. Sa iba ano sila, isolated case kung mag-treat ng buildings. So kung ano lang yung building na merong worms ay yun lang yung tinitreat nila. Pero kami, yung approach namin is holistic. So meaning kinonsider namin yung whole building. Lahat ng mga manok ay infected ng worms. So yung causes pala guys ng worms ay unang-una, syempre yung environment. Like ngayon, medyo maulan, mataas yung moisture content natin sa loob ng mga layer buildings, no. Kaya yung presence ng parasitic infection, yung bacterial infection ay high or mataas yung presence nila ngayon. So another thing is yung buildings natin ay palaging nababasa, and then yung mga cages natin ay wood. So mas higher yung chance na magkaroon ng parasitic infection. But eventually ma-rule out lang natin ito. Guys, yung ginagamit pala nating dewormer ay ang Praziquantel plus Levamisole. Praziquantel plus Levamisole. So ito ay for roundworms at saka sa flatworms. So ano yan, 2-in-1. 2-in-1 na. And dalawang araw namin to dini-deworm. So very important guys na ma-record natin kung kailan yung last deworm natin para sa next deworm natin ay hindi dapat sunod-sunod kasi mag-create ito ng resistance, no? So baka next outbreak ng parasitic infection ay hindi na matablad ng ating mga manok. Aside from worms ay wala namang masyadong concerns, wala namang ibang nararamdaman yung ating mga manok. Pero nakita natin yan guys sa production nila. So medyo nag-slow down yung production ng ating mga manok since yung pagka-discover nga natin ng mga worms. So in-expect natin guys na upon giving dewormers, magda-drop or magda-down yung ating production. Pero after that, kapag treated na yung ating mga manok ay babalik na ulit ito sa kanilang regular production or mas hihigitan pa nila yung previous production dahil nalinis yung kanilang digestive system. So ngayon guys ay continue tayo sa monitoring, continue tayo sa assessment ng appearance, ng production at saka ng performance ng ating mga manok. Pagka medyo tumaas na yung production natin, alam natin na nagre-respond na yung dewormer na binigay natin.
So dito guys sa kanila ay meron tayong 70 liters na overhead tank, and then 5 ml per gallon yung dosage na binigay natin na dewormer. So more or less nasa 90 ml yung binibigay natin sa one box nito. So every pag-refill ng tubig, so binibigyan natin ng nasa 90 ml. So for ano yan, for 2 days yan straight. So yun lang guys. Actually hindi kami nagbebenta ng dewormer nito. I don't know kung saan to nakuha ng mga agent. Basta merong mga agents na pumupunta dito nakikipag-usap sa akin. So kumukuha lang ako kasi maganda naman. Ito proven and tested talaga namin na magandang quality ng dewormer. So another factor din guys pala na nakakapag ng worms is yung feeds. So hindi natin alam dahil medyo maulan nga ngayon, baka nabasa yung feeds or during transport or nagkaroon ng moist yung feeds. But anyway, makikita natin yan na nagre-respond na yung ating mga alaga kapag tumataas na yung ating production. So yun lang guys, next video ay pag-uusapan natin kung naka-recover ba yung ating mga alaga at ilan yung di-decrease during treatment na sa production, and then ilan yung in-increase after treatment sa production. So maraming salamat guys sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. So kapag meron kayong mga manok na i-deworm, mag-ask muna kayo sa inyong veterinarian or sa mga technicians na may knowledge about paano i-properly deworm yung ating mga alagang mga manok. Happy poultry farming! Bye!